Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at itong live devotion na ito ay magmumula sa Isabela, District 9, Kawayan City, Isabela, District 9, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Luis Bailon. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay aawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Puri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan. Hallelujah. Walang katulad. Hallelujah. Napakabuti niyo sa aming mga buhay. Dakila kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Aming Diyos na mabagi, kinalimutan ng nakaraan. di man karapat-dapat, di man karapat-dapat pagtiwalaan. Salamat at dinamit sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Sama po, aming Diyos, aming Diyos na mahabagin, kinalimutan ang Nakaraan. di man karapat-dapat, di man karapat-dapat pagtiwalaan. Salamat at dinamit sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Walang katulad, walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng nanonood ng live devotion na ito, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah. Ang mga salita na aming mapapakinggan, Panginoon, dalangin namin
na lumago, mamunga sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Saan man dulo ng daigdig na ito, Panginoon, na makarating ang live devotion na ito, dalangin namin na kumilos kayo sa buhay ng bawat makikinig, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinagpapala namin ang lahat, Panginoon, ng mga nakikipag-isa sa live devotion na ito, Panginoon. Salamat at sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, kung mayroon tayong mga banal na kasulatan, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 12 to 14. Ayan, sabi niya dito sa Colossus chapter 1 verse 12 to 14, sabi niya ganun, at nagpapasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana sa kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya kayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Pagpalain ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi niya dito, kung papaano tayo maging tunay na malaya. Ang Panginoon ay napakabuti sa ating mga buhay. Tinawag at pinalaya niya tayo sa kaharian ng kadiliman noong tayo ay makasalanan pa. Ngunit salamat sa ating Panginoon sa kanyang habag at biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin at inilipat niya tayo sa liwanag. Kaya sa ating panahon ngayon, sa sanlibutang ito, ang daming mga naliligaw, ang daming mga kaluluwa na nasa kadiliman. Kaya sino yung gagamitin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat kaluluwa? Yung mga taong naliwanagan na. Yung mga taong tunay na malaya para makita sa atin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon para maliwanagan yung mga nasa kadiliman. Kaya inuutusan tayo ng ating Panginoon na maihayag natin yung kanyang katwiran sa mga taong nasa kadiliman. Amen. Amen. Kaya sabi niya ganoon sa kanyang salita, sin is no longer our master. Kaya napakahalaga na kailangan tumalikod tayo sa ating mga kasalanan kasi yun yung nais ng ating Panginoon na maging kawangis niya tayo sa kanya, maging kawangis niya ang ating mga buhay. Kaya tinuturuan niya tayo palagi na maging malaya, tumalikod sa ating mga kasalanan. Huwag na tayong paalipin pa sa ating mga kasalanan. Kasi ang ating Panginoong Hesus, siya yung nagbayad ng halaga sa ating mga kasalanan. Hindi ginto o pilak ang ibinayad ng ating Panginoong Hesus, kundi ang kanyang banal na dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya masasabi na natin ngayon na tayo ay totoong malaya na sa harapan ng ating Panginoon. Masasabi na natin na totally free na tayo, completely free na tayo para makalakad na tayo, makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin at hinihintay niya yung mga taong nasa kadiliman para magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ay mabait, mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Banayad siya pag magalit. At hindi siya yung mabangis na Diyos, kundi siya ay mabuti, maamo. Naghihintay lang siya kung kailan ka susuko
sa kaharian ng Diyos. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, yung sa verse 12, babasahin ko, at sabi niya dyan, verse 12 ng Colossus chapter 1, at nagpapasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay makasalanan, tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Ngunit ang sabi niya, hinirang niya ang bawat anak niya na magmamana sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya ano pa ba ang nais natin? Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit ang Diyos ay mabuti kasi nais niya na makasama niya tayo sa kaharian niya. Nais ng ating Panginoon na makapiling niya tayo doon sa kanyang kaluwalhatian. Makapiling niya tayo doon sa kaharian niya, doon sa langit na bayan. Gaano kabuti yun, gaano kaganda na kung tayo ay makakasama sa kaharian ng ating Panginoon. Basahin natin sa aklat ng Efeso, sabi niya dito sa Efeso chapter 5, sabi niya sa chapter 9, verse 5, verse 9, sabi niya ganon, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang mabuti, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay magiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay dating nasa kadiliman, ngunit sa habag at biyaya ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay inilipat niya sa liwanag. Sa habag at biyaya niya, ayaw niyang mapahamak ang bawat isa sa atin, kasi nais ng ating Panginoon na makapiling niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ngunit likas sa mga tao ang matigas ang kanilang mga ulo at sinusunod lang nila yung hilig ng kanilang mga laman. Ngunit walang imposible sa ating Panginoon na hindi niya maakay ang mga taong nasa kadiliman, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para mapabuti lang ang mga kaluluwa na kanyang linikha. Kaya ang Diyos, ano naman ang ating gaganti sa ating Panginoon na tayo ay galing sa lusak na buhay? Ano naman ang dapat nating iganti sa ating Panginoon? Susunod ba tayo sa kalooban ng ating Panginoon?
Susunod ba tayo sa kanyang katwiran? Yun ang dapat nating gagawin o yun ang dapat nating piliin para makasama natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Yung pangalawa, sabi niyang ganun, sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng minamahal na anak. Ang kaligtasan ay ang paglaya sa kapamahalaan at kapangyarihan mula kay Satanas. Amen. Wala na tayo sa kadiliman, kundi ang sabi niyan, kung nais nating maligtas, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat inilipat na niya tayo sa kaliwanagan. Amen. Kaya mababasa natin dito sa Efeso chapter 2 verse 1, sabi niyang ganon. Efeso chapter 2 verse 1, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at naipalalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya nagpapasalamat niya tayo sa ating Panginoon na tayo ay kinapupuutan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit salamat sa ating Panginoon na tayo ay kinahabagan at inilipat niya tayo sa kaliwanagan. Subalit napakasagana, sabi niya dito, ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kasi pag hindi natin nakilala ang ating Panginoon, wala ang salita ng Diyos sa atin, tayo ay mga patay sa harapan ng ating Panginoon. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na gaano man kalaki ang ating mga kasalanan. Linilinis niya tayo palagi ang ating Panginoon. Ganun siya kabuti sa ating mga buhay. Ganun siya kainteresado kung gaano niya gustong maligtas ang kanyang mga kaluluwang nilikha. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kanyang kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kung wala ang ating Panginoon, na siya yung may kapangyarihang magligtas, na kilalanin natin siya ng lubusan sa ating mga buhay upang makamtan natin yung kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinilaga na ng Diyos para sa atin noon pang una.
Ayan, tayo ay nilalang ng ating Panginoong Hesus upang ang ating mga buhay ay iukol natin sa Kanya. Kaya niya tayo nilikha hindi para sa ating mga sarili, kundi tayo ay nilikha ng ating Panginoon para sa Kanya. Para meron siyang ka-fellowship, meron siyang makausap. Hindi tayo nabubuhay para lang sa ating mga sarili, kundi nabubuhay tayo para kay Kristo. Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, tayo na ay malaya na sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi niya, tayo ngayon ay nasa kaharian na ni Kristo at nasa ilalim na ng kanyang pamamahala. Napakabuti. Wala na tayo sa buhay na madilim, kundi dinala na tayo, inilipat na tayo ng ating Panginoon sa maliwanag. Kasi kasama na natin ang ating Panginoong Hesus na siya yung nagliliwanag sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya inuutusan din tayo ng ating Panginoon na magliwanag sa mga taong nadidimlan. Kaya ang sabi ng Roma chapter 6, sabi niya dito sa Roma chapter 6, babasahin ko. Sabi niya, Roma chapter 6 verse 7. Sabi niya ganon, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Nung inilibing ang ating Panginoong Hesukristo, kasama na yung ating mga kasalanan na nailibing doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng ating Panginoon na nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ang sabi nga, noong hindi pa tayo naliwanagan, patay tayo sa harapan ng ating Panginoon. At salamat at inilipat niya tayo sa liwanag, kaya nabubuhay na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Nakikipag-isa na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya dyan, sa verse 17, sabi niya ganon, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masurnurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na niya kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Kaya nga masasabi natin na tayo ay malaya na sa ating mga kasalanan. Huwag na nating babalikan pa yung mga nakaraan natin. Kung sino tayo noong nakaraan, tayo ay binago na ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya dito, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Kaya nga ang Diyos ay mabuti, napakabuti, napakabait ang ating Panginoon. Naghihintay lang yan kung kailan tayo susunod sa kalooban ng ating Panginoon. At naghihintay siya kung kailan mo isusuko yung mga kasalanan natin. Hindi yung isuko lang, kundi buong puso nating isuko yung kasalanan natin sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga nun, hindi yung, sinuko ko na ang buhay ko, pero patuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala.
Hindi ganun ang nais ng ating Panginoon. Kung nais mong marating, kung nais nating mapagtagumpayan ang sanlibutan ito, isuko natin ng buong buo ang ating mga buhay upang pagdating ng takdang panahon, makapiling natin ang ating Panginoon doon sa kanyang kaharian, doon sa langit na bayan. Kaya nga tayo nag-aaral palagi ng mga salita ng Diyos para ipinapaunawa sa atin ng Panginoon kung ano yung mabuti na ikabubuti ng bawat nilikha niya. Huwag nating iwalay ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Yung pangatlo, sabi niya diyan, sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi niyang ganun. Dito sa Romans 3, chapter 3, verse 21, ano ang sabi niya dyan? Napakabuti nga ng ating Panginoon kasi mayroon siyang mga salita na ating pinanghahawakan upang magawa natin, masunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi niya dito sa Romans chapter 3 verse 21, ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala sa mga tao. Ito'y hindi na sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ayan, makikita natin na walang matuwid, wala kahit isa man. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya inaakay tayo ng ating Panginoon sa matuwid na pamumuhay. Maraming mga salita ang kanyang mga ginagamit upang ang mga nasa kadiliman ay maituwid ang kanilang pamumuhay. Amen. Gayunman dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayan siya'y matuwid. Kaya napakaliwanag yung salita ng Diyos na kailangan pagsisihan natin, talikdan ang ating mga kasalanan upang makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ay, dito sa Efeso chapter 1 verse 7, dito natin mababasa kung papaano tayo tinubos, papaano tayo pinalaya ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Hindi mahirap, hindi pilak ang ibinayad, hindi ginto ang ibinayad, kundi ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus para mapalaya lang ang kasalanan ng sanlibutan ito. Sabi niyang ganun dito sa Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yung kamatayan niya, yung kanyang dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo, ang nagpatawad sa kasalanan ng ating mga kasalanan.
Kung tayo ang magbabayad, wala kahit ikaw, kahit sarili mo, hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan, kundi iisa lang ang may kayang magbayad sa kasalanan ng sanlibutan ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. At sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. Napakaliwanag. Kaya ano naman kaya ang ating gagawin kung nauunawaan natin ang kanyang mga salita? Yun na lang yung pagbayad niya ng kanyang buhay, yung kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kung nauunawaan natin ang kanyang mga salita, magagawa pa kaya nating magkasala? Hindi na. Kasi ang Diyos na mismo, kung nauunawaan mo at nakikita mo kung gaano kahirap na binayaran ng ating Panginoong Hesus Kristo ang ating mga kasalanan, magagawa pa kaya nating magkasala? Hindi na, kasi pag nakikita mo, nakikita natin kung gaano naghirap ang ating Panginoon. Kaya anuman ang gagawin natin, hindi natin kayang suhulan ang Panginoon. Kahit na may milyon ka, hindi mo kayang bayaran yung kaligtasan natin. Iisa lang ang kayang magbayad. Kaya kung naunawaan natin kung gaano kahirap yung ginawa ng ating Panginoon para lang mabayaran yung kasalanan ng sanlibutan ito, maunawaan natin yung kanyang ginawa, yung kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang mga palo, yung kanyang mga hagupit. Hindi mo yun matatarok o hindi mo yun kayang tignan. Kung talagang mayroon tayong pagkaunawa sa salita ng Diyos, hindi na nating kayang gumawa ng kasalanan. Ganun kabuti ang Panginoon sa buhay natin, na bagamat tayo ay makasalanan, naghihintay lang ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung nauunawaan natin yung kanyang mga salita, parang tayo na yung napako dun sa krus ng Kalbaryo para hindi na tayo magkasala. Subukan natin. Naunawain mo yung kanyang salita. Yun na lang sabi dito. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kung iisipin natin yun, gaano kahirap. Kaya kung naunawaan natin ito, kaya pa ba natin gumawa ng hindi nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon? Kung nauunawaan natin, hindi mo na kayang gumawa ng kasalanan. Kasi pag binulay-bulay mo kung gaano kahirap yung pagkapako ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung magtutulak sa atin na wag na tayong gumawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya ito yung paalaala palagi ng ating Panginoon. Kung nais nating makamtan yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sige, tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat,
sa aming mga buhay. Kayo ang Diyos na nagmamay-ari ng aming mga buhay. Kayo ang Diyos na nagmamay-ari ng langit at lupa. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon, sa aming mga sarili, sapagkat kami ay makasalanan. Ngunit salamat at tinubos nyo ang aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Tulungan nyo ang bawat isa sa amin na mahakbangan namin palagi, Panginoon, ang mga alok ng sanlibutang ito, Panginoon. Uunawain namin palagi, Panginoon, na kayo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kaya taas noo kami, Panginoon, na maglilingkod sa inyo, Panginoon, sapagkat binayaran nyo ang aming mga kasalanan. Hindi sa pilak o ginto, Panginoon, kundi ang iyong banal na dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panghawakan namin palagi, Panginoon, ang iyong mga salita upang mawalay na kami, Panginoon, sa kadiliman ng sanlibutang ito, Panginoon. Mamuhay na kami, Panginoon, sa kaliwanagan na kasama kayo, Panginoon. Kaya napakabuti nyo, Panginoon, sa aming mga buhay at hindi nyo kami hinayaan na mapunta sa kapahamakan, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti nyo, mahabagin kayong Diyos na naghihintay palagi sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Ingatan mo, Panginoon, ang isip at puso ng bawat isang nakikipag-isa sa debosyong ito, Panginoon, saan man dulo ng daigdig na ito na nakakarinig ng iyong mga salita. Panghawakan nyo ang aming mga isip at puso, Panginoon, upang hindi na kami mawalay pa sa iyong harapan, Panginoon, kundi magpapatuloy na kami, Panginoon, tungo sa hangganan, Panginoon, sapagkat yun ang nais nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Na tinubos nyo kami, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Kaya muli kaming nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinagpapala namin ang buong Door of Faith Organization, Panginoon, sa lahat ng mga namumuno, Panginoon, sa lahat ng mga district supervisor, sa lahat ng mga kapasturan, mga manggagawa na ipinagkatiwala nyo, Panginoon, sa mga iglesia, Panginoon. Dalangin namin na patatagin nyo ang buhay ng bawat isa upang maihayag ang kabutihan nyo, ang katwiran nyo sa mga taong nasa kadiliman pa, Panginoon. Sapagkat yun yung nais nyo, Panginoon, na maihayag namin yung katwiran na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang pagdating ng takdang panahon na kayo ay kami ay kukunin nyo, makakasama namin kayo diyan sa langit na bayan, Panginoon. Hallelujah. Na yun ang pangako nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, muli naming ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless sa ating lahat.